ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maituturing na symbol status ang pagkakaroon ng maraming sapatos. Lalo na yung mga tatak talagang brand at sobrang mahal na kailangan talagang pag-ipunan. Kung para sa iba ay parang koleksyon lamang ang pagkakaroon ng maraming sapatos. Meron namang tao sa ating paligid o maging sa ibang bansa ang hikahos sa buhay. At kahit na isang pares ng sapatos ay wala silang maisuot. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang batang walang sapatos? Ano nga ba ang pakiramdam ng naglalakad na walang sapatos sa gitna ng napakainit na kalsada? Dear Papa Dudut, maraming beses ko pong pinag-isipan ang sulat kong ito. Gusto ko lang pong sanang dalhin itong lahat hanggang sa huling hininga ko. Ngunit sa bawat araw ng pakikinig ko sa programa ninyo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para sumulat na sa wakas sa inyo. Ang kwento ko naman ang ibabahagi ko sa ating mga kabarangay. Ang kwento ko naman ang magbibigay aral o inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kung tutuusin, Papa Dudut, lahat ng hirap na dinanas ko ay parang isang pagsubok para pagsumikapan ang mga pangarap ko sa buhay. Kung hindi ako naghirap, wala siguro ako sa kinakatayuan ko sa ngayon. Ako po si Martina at sariwa pa sa alaala ko noong mga araw na wala kaming baon tuwing pumapasok sa eskwelahan ng kapatid kong si Hernan. Elementary kami noon, Papa Dudut, at nakaranas na kaming dalawa ng matinding pambubuli dahil sa mahirap lamang kami. Kesyo ang babaho daw namin dahil sa walang pambili ng uniforme ay mga pinaglumaan ng amo ng nanay ko ang isinusuot namin. Halata ang paninilaw dahil sa kalumaan ng tela. Sa aking murang kaisipan ay nainggit ako sa ibang mga bata na may maayos na mga sapatos. Lalo na tuwing unang araw ng pasukan. Nagpapayabangan ng kanilang bagong sapatos. Samantalang kaming dalawa ng kapatid ko ay gustong itago sa ilalim ng lupa ang mga paa namin dahil wala kaming mga sapatos. Hindi kaya ng mga magulang ko na bilhan kami kahit na isang pares lamang ng sapatos. Buong elementary ko, Papa Dudut, ay hindi nakatikim ng sapatos ang mga paa ko. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na suot ang isang black school shoes. At hindi ko alam kung paano maglakad suot ang isang pares ng sapatos hanggang sa mag-high school na ako, Papa Dudut. Bagay nga ang sapatos sa mga paa mo, Ate Martina. Sa ukay-ukay ko pa binili yan. Ingatan mo yan, ha? Salamat, Hernan. Pinaglaanan mo talaga ako ng sahod mo sa poultry para lang magkaroon ako ng sapatos. Siyempre, para kapag maging teacher ka na, ako naman ang bibilhan mo ng sapatos. Yung tulad ng sa mga basketball player. Sana nga makapagtapos ako. Mangyayari yan. Naniniwala kong kaya mo yan, ate. Hindi ka na ibubuli nung Lisa Faye na yun dahil may sapatos ka na. Naninibago nga ako eh. Parang iba sa pakiramdam ang may sapatos habang naglalakad tayo. Hindi ko nararamdaman ang init at saka yung sakit ng mga bato sa lupa. Ganito pala kapag may sapatos. Mawawala ng kalyo sa paa mo niyan, ate. Okay ka lang ba talaga sa trabaho mo sa poultry, Hernan? Oo naman. Masaya din kaya yun nagpapakain ka ng mga manok. Nakakatuwa, lalo na kapag nakita mong marami silang itlog. Masaya din ang amo namin kaya hindi mainit ang ulo niya. Salamat, Hernan. Salamat sa sapatos. Magsusumikap ako. Makakatapos din ako. Kakayanin ko.
Haharapin ko yung mga bully. Hindi nila ako matatalo. Ngayon pa na may sariling pares na ako ng sapatos na bigyan ng pinakamabait na kapatid ko sa buong mundo. Naks naman ate. Basta, huwag kang magpapaapekto dun sa kanila. Sumbong mo sila sa akin. Hahagisan ko sila ng dumi ng manok, yung basa. Grabe naman yun. Sabi ni nanay at tatay, huwag gantihan ng kasamaan ang gumawa sa'yo ng kasamaan. Sa bagay. Basta ate, masaya ako para sa'yo. Parang ako na rin na nag-aaral. Basta, turuan mo ako sa bahay tuwing wala kang pasok at wala rin akong trabaho ha. Sige, tuturuan kita sa lahat ng subjects. Salamat ate. Basta mag-ingat ka sa mga bully ha. Oo naman. Natuto akong lumaban kay Lisa Fe at sa iba pang kaklase. Ito ba, Liza Fe? Sapatos. Alam kong sapatos, pero bakit ang pangit? Nagkasapatos ka nga, ang pangit naman. Wala ka na bang ibang nakita kundi ako? Hindi naman ang aanong sapatos ko sa'yo ah. Para sa akin, hindi pangit yung sapatos ko dahil bigay ito ng kapatid ko. Mukhang galing sa kung sinong patay at ninakaw mo sa kabaong yung sapatos mo. Yuck! Pwede ba tigilan mo na ako? Nung wala akong sapatos mula elementary, parati mo na akong inaaway dahil sa mahirap lang ako dahil wala akong sapatos. Ngayong may sapatos na ako, humahanap ka pa rin na pwede mong ibuli sa akin? Ano ngayon kung pangit? Hindi ko to ninakaw at hindi to galing sa patay. Oo, okay lang to. Hindi bago, pero sa isang katulad kong mahirap, malaking bagay na tong sapatos na to. Ang drama-drama mo naman? Huwag mo na nga akong laitin kasi hindi mo alam kung anong hirap namin para lang makapasok dito araw-araw. Eh di wag ka nang pumasok para wala nang mabahong katulad mo. Ito ang tatandaan mo, Liza Fe. Hindi parating nasa taas ang ikot ng gulong. Sana hindi mo maranasan ang pag-ikot nito sa baba. Masyado kang mapagmataas. Ikasasayaw mo ba talagang parating namimintas, ha? Gusto kong ipamukha sa kanila na kahit mahirap man ako ay may karapatan din akong lumaban. Sabi nga nila dapat ay alamin mo kung ano ang ipinaglalaban mo. Para sa akin ay pinaglaban ko ang sarili ko. Ipinaglaban ko na ituring akong tao. Na walang kinalaman ang estado ng buhay para ituring kang isang basura. Lumipas pa ang ilang buwan ay umaligid sa akin si James. Gusto niya akong ligawan at doon ko unang naramdaman na may value din pala ako. Na kahit mahirap lang ako ay may magkakagusto rin pala sa katulad ko pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko. Papadudot, sapat na sa akin na alam kong may lalaking nagkakagusto sa akin. Martina! Martina! Hintay lang. Sandali. Ibibigay sana ako sa'yo eh. Ano yun, James? Ito oh. Bulaklak. Martina, sagutin mo na ako. Alam mo naman na gustong gusto kita, di ba? James, ibigay mo na lang yan sa iba. Pero Martina, alam mo naman na ikaw talaga ang gusto ko eh. Ilang buwan na kitang sinusuyo. Tanggapin mo na sana yung pag-ibig ko. Gustong gusto talaga kitang maging girlfriend, Martina. Sorry talaga, James. Ayoko pang magka-boyfriend. Gusto ko pa makapagtapos ng pag-aaral. Alam mo naman na mahirap lang kami, di ba? Magkaibang bagay naman yung gusto mong makatapos sa pag-aaral tsaka yung pag-ibig ko eh. Pangako, hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Bibigyan pa nga kita ng inspirasyon kung pahihintulutan mo ako eh. Promise, hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo. Susuportahan pa kita. Salamat, James, pero buo ang desisyon ko. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral bago ako pumasok sa isang relasyon. Sige na, paparating na yung kapatid ko. Umalis ka na, please.
Kung yan talaga ang gusto mo. Sino yun, ate? Ah, kaklase ko. Bakit parang... Umiiyak ka ba, ate? Tapat ako sa'yo, Hernan. Wala akong tinatago. Gusto ko lahat ng nangyayari sa akin kinukwento ko. Nanliligaw sa akin si James pero ayokong tanggapin ang pag-ibig niya kasi hindi ako handa. Wala akong karapatang umibig. Walang karapatang umibig ang isang tulad kong mahirap. Kailangan kong makapagtapos. Tama, ate. Magtapos ka muna. Pero mali yung sinabi mong walang karapatang umibig ang tulad nating mahirap. Alam mo lang kung anong prioridad mo sa ngayon. At hindi ang pagkaroon ng boyfriend ang pinunta mo sa paaralan, kundi ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya, punasan mo na ang mga luha mo, ate. O eto, may dala akong itlog ng manok. Binigay ng amo ko. Balitaan ko na nililigawan ka ni James. Totoo ba yung balitang yon? Magtapat ka nga sa akin, Martina. Bakit mo gustong malaman? Yung tanong ko ang sagutin mo, hampas lupa. Oo, nililigawan nga ako ni James. Ano naman ngayon? Sumusobra ka na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Maraming beses mo na akong kinakante. Ito ang tandaan mo. Aangat din ako sa buhay, Lisa Fe. At kung darating ang araw na yun, sisiguraduhin ko maghaharap tayo at hindi mo na ako matatawag pang hampas lupa. Wala kang mararating sa buhay! Wala! Iba pa rin talaga siguro ang turing ng tao sa akin kung medyo nakakaangat ako sa buhay. May magandang sapatos at hindi tulad ng suot kong galing sa ukay-ukay. Tama ba si Lisa Fe na wala akong karapatan na may marating sa buhay? Kailangan ko bang magpatalo sa kanya at tuluyang isuko ang pangarap na makatikim ng kaginhawahan sa buhay ko? Bakit ang sama-sama ng mundo sa isang katulad kong dukha? Hindi pwedeng umibig dahil takot na mas lalong manatiling nasa lugmok at putikan ang buhay. Ang tangi ko na lamang kinakapitan ay ang pag-asang may bukas pang darating at marami pa akong guguguling panahon para maging maayos din ang kalagayan ko at ng pamilya ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko talaga kayang mag-aral sa kolehiyo, Papa Dudut, dahil kapos talaga kami sa pera. Hindi pa rin sapat ang sahod ni Hernan para makapag-aral ako. Kaya naman nakapag-decide akong magtrabaho sa isang resort bilang tagalinis habang si Hernan naman ang bumalik sa pag-aaral. Ilang beses ko rin siyang kinausap na bumalik sa pag-aaral dahil nahihiya na siyang pumasok dahil sa kanyang edad. Ang sabi ko ay wala namang pinipiling edad ang pag-aaral. At siguro ngayon ay hindi na siya mabubuli ng kanyang mga kaklase dahil malaki at malakas siya kumpara sa kanila. Mabuti naman at nakinig siya sa akin. Si Lisa Fe naman, Papa Dudut, nag-aaral sa kolehiyo. Siguro ay tama siya na wala akong mararating sa buhay, pero sa puso't isipan ko ay nananatili akong may magagawa pa hanggat patuloy pa akong humihinga. Isang beses ay bumisita si Lisa Fe sa pinagtatrabahuhan kong resort kasama ang kanyang boyfriend na si James. Dito ka pala nagtatrabaho. Oo, Lisa Fe. Tama nga ako. Hanggang tagalinis lang talaga ang mararating mo sa buhay mo, Martina. Lisa Fe, hanggang dito ba naman ayaw mo pa rin akong tantanan, ha? Bakit? Aawayin mo ba ako, ha? Baka gusto mong ipasisanti kita dito sa resort. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa mga tulad ko mahihirap? Nakakairita ka kasing tingnan eh. At saka huwag kang nga makalapit-lapit
lumapit sa boyfriend ko? Yes, kami na ni James. Ako pa rin ang nagwagi sa puso niya, Martina. At kahit nakasapatos ka ngayon, tingin ko pa rin sa'yo na kayapak na dugyot. Masyado ka talaga mapanglait, Lisa Fe. Kahit wala naman akong ginagawa sa'yo, ikinaliligaya mo pa rin yung manlait sa kapwa mo. Sana balang araw, hindi mangyari na lalaitin ka ng iba dahil hindi biro ang laitin. Yung mararamdaman mo na sobrang liit ka sa harap ng ibang tao. Hay nako, masyado ka madrama. Bakit ba ang sama-sama mo? Oh, Martina? James? Dito ka pala nagtatrabaho? Oo. Mas lalo kang gumaganda. Pero bakit ka umiiyak? Hindi. Napuwing lang ako ng buhangin. Sige maiwan na kita. Teka lang muna sandali. Kakasimula pa lang natin mag-usap eh. Iiwan mo na ako agad. Magkwentuhan na muna tayo. Baka makita tayo ni Lisa Fe, magalit pa yun sa akin. Nagpapahinga ngayon yun sa kwarto namin. Bigla raw kasing sumakit yung ulo niya. Kaya pwede tayo magkwentuhan. Alam mo, namiss kita. Martina, parati kitang iniisip. Kalimutan mo na ako, James. Alam kong mahirap ang buhay para sa'yo. Siguro naman, hindi mo tatanggihan ang alok ko sa'yo ngayon. James, hindi ko kayang tanggapin ang pag-ibig mo. Tulad ng sinabi ko sa'yo noon. At saka, may girlfriend ka na. Si Lisa Fe. Nako, hindi ganun. Martina, makinig ka sa aking mabuti. May pera ako. Kaya kong magbigay sa'yo. Gusto kong maangkin ka kahit isang gabi lang. Ano? Magbabayad naman ako eh. Magkano ka ba? Malaki ang allowance na binibigay sa akin ng parents ko. Alam ko na kailangan mo ng pera. Hindi ko kailangan magpakababa at ibenta ang sarili ko para lang sa pera. Kahit mahirap ako, meron din akong dignidad, James. Bakit pa ang dali-dali para sa inyong husgahan ng mga katulad kong mahirap? Ha? Umalis ka na nga. Umalis ka sa harapan ko. Sobra ako na insulto sa sinabi ni James sa akin, Papa Dudut. Porket mahirap lamang ako ay kaya na niya akong pasunurin sa gusto niyang kababuyan para lamang sa pera. Naiinis ako ng sobra sa kanya, yung tinatago kong pagmamahal sa kanya ay biglang nawala at napalitan ng pagkagalit. Iba pa rin kapag may perang isang tao. Akala talaga nila ay mabibili nila lahat ng gusto nila at kaya nilang bilhin ng puri at dignidad ng isang tao na isang kahig isang tuka ang kalagayan sa buhay. Nakikipaglandian ka ba sa boyfriend ko, Martina? Ako nakikipaglandian? Hindi ko gagawin yan, Lisa Fe. Kung malikot yung boyfriend mo, bantayan mong maigi. Basta ako hindi ako nakikipaglandian. Sinungaling! Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako nakikipaglandian at wala akong balak makipaglandian sa boyfriend mo. Saksak mo yung James mo sa baga mo. Nakita ko kayo kanina, nag-uusap. Nakita mo rin siguro na lumayo ako agad sa kanya. O di namin mo rin nakipag-usap ka sa kanya? Lumapit yung boyfriend mo sa akin. Lumayo ako agad dahil wala akong balak na agawin yung boyfriend mo. Kung ano man yung iniisip mo, mali yan. Kung wala ka ng ibang kailangan sa akin, naalis na ako. Hindi ako takot sa'yo. Bantayan mo yung boyfriend mong higad. Umiiyak ka ba, ate? Namumugto ang mga mata mo ah. Wala to. Kumusta ang pag-aaral mo? Ang gandang mag-aral, ate. Sana makatungtong tayo sa koleyo. Ate, kapag tapos na ako ng high school, ikaw naman ulit mag-aral sa college ah.
Siguro makakahanap na ako ng trabaho na may mataas na sahod. Mag-ipon ka lang ngayon. Ay, salamat sa tulong mo sa akin at sa mga kapatid natin. Kailangan natin ng edukasyon, Hernan, para hindi tayo kutiin ng ibang tao. Gusto kong umangat tayo sa buhay at magkaroon man lang tayo ng matinong pares ng sapatos. Oo nga. Kahit butas-butas na tong sapatos ko ngayon, huwag mo nang pansinin, ate. Huwag mo akong alalahanin. Hernan, ipangako mo sa akin na magsusumikap ka sa pag-aaral ha. Kapag may pagkakataon, mag-aral tayo sa kolehiyo. Ano bang gusto mo maging? Pulis, gusto kong hulihin yung mga bully. Sana maging pulis ka nga. Eh ikaw, ate? Teacher, yung binabantayan din ng mga bata na hindi mabuli sa loob ng eskwelahan. Sana makapasok tayo ng kolehiyo. Pati ang mga kapatid natin. Nagpapasalamat ako dahil alam kong may pumapawi sa mga luha ko. Ang kapatid kong si Hernan ay parating nandyan para damayan ako. Hindi ko na sinabi ang tungkol kay James, Papa Dudut. Ang gusto ko lang mangyari ay makaipon ako at makapag-aral at para maitaguyod ang sarili ko. Sana kahit si Hernan ay ganoon din. Ang tanging solusyon para tuluyang irespeto ang aming pagkatao ng ibang tao ay ang maging professional kami. Napakahirap. Hindi biro ang kailangan naming lampasan para makuha ang respetong hinihingi namin. Sa mga katulad kong hirap sa buhay na tanging inaalala ay ang pang-araw-araw ay hindi madali ang pagtuunan ang para sa kinabukasan. Dasal ko lang na walang magkakasakit sa pamilya ko. Maging maginhawa din kaya ang buhay ko. At hindi na kailanman kaya pang laitin ng tulad ni Elizabeth o maliitin ang katulad ni James, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho ko sa resort, Papa Dudut. Nag-ipon ng pera kapag may sobra para kapag okay na ang ipon ay pwede nang makapag-aral muli. Pero pinanghihinaan ako ng loob dahil ang hirap palang ipunin ng napakalaking perang kailangan para makapag-aral sa kolehiyo. Sa pagtatrabaho ko sa resort ay may isang European na lalaki akong nakilala na naging guest namin. Parati niya akong sinusundan, Papa Dudut. At sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Pinag-iisipan kong mabuti ang alok niya na pakasalan ako at manirahan kami sa kanilang bansa. Ipinangako niyang tutulungan niya ang mga kapatid ko para mag-aral dahil sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa araw-araw. Pinaghalong awa at pagmamahal ang nararamdaman niya sa akin. Pinaghalong pagmamahal at pasasalamat naman ang ibinigay ko sa kanya, Papa Dudut. Napakabait niya. Siya siguro ang pinadala ng langit para maisakatuparan ang lahat ng dasal ko. Hindi man maganda ang mag-isip ng masama sa kapwa pero noong mga panahon na yon ay nasa isip ko talaga na makagaganti na ako sa mga taong umalipusta sa akin. Naging maganda ang buhay ko sa Europa at naging maayos din ang buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. Dahil nakakapag-aral na ang lahat ng mga kapatid ko at hindi iniintindi ang gastusin. After 15 years ay umuwi ako sa bansa. Ate, pwede na natin bilhin kahit ilang sapatos ngayon. Pulis na rin ako. May pamilya na ako. Maayos ang buhay namin. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Ano ka ba, Hernan? Wala kang utang na loob sa akin. Magkapatid tayo kaya nagtutulungan tayo para maiahon ng isa't isa sa kahirapan. Naalala ko pa yung dati. Binilan mo ko ng isang pares ng sapatos. Naaalala ko pa yung itsura ng sapatos.
Yung amoy niya, yung amoy ukay-ukay. Yung saya sa puso ko na sa wakas, makakatikim na ng sapatos yung mga paa ko. Parang kailan lang ang lahat, ate. Naaalala ko nga yung panahon na yun na sobrang hirap ng buhay natin. Pero mayaman tayo sa pangarap. Oo, mayaman tayo sa pangarap. Anong gusto mong sapatos? Sagot ko. Bilhan ko na rin yung mga pamangkin ko. Salamat, ate. Pero may hihilingin ako sa'yo. Ano naman yun? Gusto kong bilhan kita ng sapatos mo tulad ng dati. Ate, Ang saya ko at naging maayos na ang buhay natin. at natupad na rin ang pangarap mo maging isang teacher, ate. Sa ibang bansa nga lang. Nag-iba ang ikot ng kapalaran sa atin. Kaya kailangan nating pasalamatan ng Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Ate, naalala mo pa si James? Yung may gusto sa'yo? Yung niligawan ka dati? Oo, naalala ko siya. Bakit? Nagkaroon ng rumble sa isang bar. Nandun pala siya. Kasali siya dun sa gulo. Namatay siya, ate. Natamaan ng bala ng baril ng kalaban nila. Totoo? Alam mo, hindi ko sinabi sa'yo dati na nahahanginan ako kay James. Buti nga hindi mo sinagot yun, ate. Paano na lang kung naging kayo? Oo nga. Pero ang lungkot naman ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Kapag lumalapit ka sa ganon, tiyak na malapit sa kapahamakan ng buhay mo. Si Liza Fe, may balita ka ba sa kanya? Puntahan mo kaya? Magpakita ka sa kanya. Nasaan ba siya? Nalaman kong hindi pala nakatapos si Liza Fe ng kolehiyo, Papa Dudut, dahil nabuntis ito ni James. Lingid pala sa kaalaman ni Liza Fe ay meron ding ibang girlfriend si James at naunang nabuntis sa kanya na pinangakuan ng kasal ni James. Simula noon ay naging iba-iba na ang karelasyon ni Liza Fe at nagkaroon siya ng maraming anak sa iba't ibang lalaki. Naghirap sa buhay si Liza Fe dahil wala rin siyang nakukuhang tulong sa mga lalaking nakasama niya. Nagtatrabaho siya ngayon si Liza Fe sa dating resort na pinagtatrabahuhan ko bilang isang waitress sa restaurant ng resort. Ayaw ko sanang pumunta doon pero yon ang piniling venue para sa birthday party ng anak ni Hernan. Kaya pumunta na rin ako at nag-cruise muli ang aming mundo ni Liza Fe. Liza Fe? Martina? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Oo naman, natatandaan kita. Malaki nang ipinagbago mo at ng pamilya mo Mayaman ka na. Ako, heto, naghihirap sa buhay. Martina, marami akong kasalanan sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Liza Fe, matagal na kitang pinatawad. Nagpapasalamat nga ako sa'yo dahil naging pursigido ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala akong pangarap sa buhay. Ang sama-sama ako sa'yo. Tama, tandang-tanda ko pang sinabi mo sa akin noon na hindi parating nasa itaas ang ikot ng gulong. Masyado akong mapagmataas. Hindi ko inisip na mararanasan ko yung pag-ikot ng gulong ng kapalaran sa ibaba. Naalala ko pa na wala kang sapatos noon na pumapasok. Pinagtatawanan kita. Ang sama kong bata pati nung high school tayo.
Naalala ko nung binilang ka ng kapatid mo ng sapatos sa ukay. Nilait-lait ko pa yung sapatos mo noon. Hindi ko alam na para sa iba, malaking bagay pala yung maliit na bagay sa mga mata ko. Patawarin mo ko, Martina. Tama na ang paghingi mo ng tawad. Pinatawad na kita. Kalimutan mo na ang nakaraan. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Talaga? Ang ganda ng suot mong damit. Ibang-iba na ang itsura mo pero ganun pa rin ang puso mo, Martina. Alam mo, naikwento sa akin ni James ang nangyari sa inyong dalawa. Inalok ka pala ni James na bayaran para maikama ka niya. Gago talaga yun. Pero mahal ka daw niya. Ikaw daw ang mahal niya. Masakit daw sa kanya yung ginawa niya sa'yo noon. Sama namin sa'yo, Martina. Basta ang importante yung ngayon. Kailan ang day off mo? Bukas. Samahan mo ako. Bakit tayo nandito? Lisa Fe, dati tinitignan ko parati yung mga sapatos mo. Nangarap ako na sana balang araw magkaroon din ako ng mga sapatos ng tulad sa'yo. Nakita kita kahapon tsaka ngayon, hindi maayos ang suot mo. Ayoko makita kang ganyan. Gusto kong bilhan ka. Martina, Pumili ka! hindi ko deserve yung ganito, Martina. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Sige na. Gusto mo to? Kasi gusto ko rin to. Gusto kong bumili ng dalawa para pareho tayo. Bakit ba ang bait-bait mo? Sa totoo lang, kinamumuhian talaga kita noon eh. Pero dati yun. Gusto kong tuluyang mawala ang peklat ng nakaraan. Gusto kong palitan ng magagandang ala-alang tungkol sa'yo. Gusto kong lumaya sa nakaraan. Martina, Pinatatag mo ako noon. Kaya nung nandun ako sa Europe, malakas na yung loob ko sa lahat ng mga hamon. Pinatibay mo yung puso ko. Ano? Biling ko na to. salamat. Naging magkaibigan na kaming dalawa ni Lisa Fe Papadudut. Ang dating parang aso't pusa ay sobrang malapit na sa isa't isa. Nang namatay ang asawa ko ay lumipat na ako dito sa Pilipinas. Nagtuturo ako sa isang university sa Quezon City sa ngayon. Ang buhay ay parang laro. Dapat ay kailangan mong alamin kung paano mo maipapanalo ang iyong buhay. Kapag may bully sa iyong paligid ay tignan mo kung bakit kanya binubuli at magsumikap ka na sa muli ninyong pagkikita ay hindi na niya kayang ibuli ka dahil malayo na ang narating mo dahil pinatibay ka na ng mga sugat na ibinigay niya sa iyo. Sana ay hindi maging sukatan ng pagkatao kung ano ang suot na sapatos ng tao o wala man itong suot na sapatos. Sana ang maging sukatan ay ang puso at ang dangal ng isang tao. Umaasa ako na may nakuhang aral sa kwento ng buhay ko ang ating mga kabarangay Papadudut. At maraming salamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagbabahagi ng boses naming mga ordinaryong tao. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Martina. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.